May init na balita ngayong Sabado. Junior high school students sa Tawi-Tawi hindi na umabot sa graduation matapos patayin sa pamamaril. Supply ng kuryente sa Luzon Grid hindi na naman sapat sa inaasahang demand kaya't isinailalim sa red alert hanggang mamayang hating gabi. Pangulong Bongbong Marcos sinabing maaaring ituring na act of war sakaling may Pilipino masawi sa pagbabantay sa West Philippine Sea dahil sa China. Mga Pinoy, ano nga ba ang pulso sa usaping diborsyo sa Pilipinas? Ang resulta ng inilabas sa survey kaugnay niyan, alamin. Mahigit 4 na milyong pisong halaga ng umano'y high-grade marijuana nasabat sa NAIA. Lalaki, namanhid at kumulubot ang mukha dahil sa facial mask na nabili niya online. At back-to-back Korean ganap. Ang concert ngayong gabi ni Korean superstar IU at ang fan meet ng Korean girl group na Twice. Nakatuto kami. Natupok ang isang residential area sa Nepa Street sa Balot-Tondo sa Maynila. Nagulat na lang daw ang mga residente nang lamunin ng apoy ang mga bahay. Nahirapan daw sa pagapula ang Bureau of Fire Protection dahil sa sikip ng daan. Isang babae ang nasugatan. Patuloy ang investigasyon sa sanhi ng sunog. Magandang hapon po. Naka-red alert ang Luzon Grid ngayong araw. Ibig sabihin po niyan, kulang ang supply ng kuryente sa inaasahang demand. Sa anunsyo ng NGCP o National Grid Corporation of the Philippines, nagsimula po yan kaninang 1:00 ng hapon at maaaring tumagal hanggang mamayang hating gabi. Nag-anunsyo rin ng manual load dropping o rotational brownout simula nitong 1:00 hanggang 5:00 ng hapon. Apektadong maraming lugar sa North at Central Luzon, Southern Tagalog, Bicol at Metro Manila. Bangungot ang naging unang araw sa trabaho sa bakery ng isang menor de edad. Hinalay kasi siya ng kanyang amo. Tinutukan yan ni John Consulta. Walang kawala sa NBI Cybercrime Division ang may-ari ng isang bakery sa Quezon City. Isinumbong siya ng 17 anyos na trabahador na babae sa bakery. Meron tayong minor from Mindoro, naghahanap ng trabaho. So ang ginawa niya through online, nag-search siya kung ano yung may mga opening. So may nahanap siya na isang bakery dito lang sa QC. The very first day ng kanyang employment, na-rape kagad siya ng kanyang employer. Positibong kinilala ng biktima ang suspect na siyang nang abuso sa kanya at itinuro pa ang kwarto kung saan naganap umano ang pangahalay. Ilang ulit daw siyang inabuso na umabot nitong Huwebes ng umaga bago siya nagsumbong sa NBI. Initially, pa-file natin ng rape under the Vice Penal Code. At the same time, yung sextortion. Sinusubukan pa namin makuha ng pahayag ang suspect na kasalukuyang nasa kustudiya ng NBI Quezon City. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Hindi na nakapagmarcha sa graduation ceremony ang isang junior high school student sa Basilan. Binaril siya sa ulo ng riding in tandem isang araw bago siya makapagtapos. At nakatutok si Chris Adapita ng GMA Regional TV 1 Mindanao. May 29, Miyerkules, dumaan ang motorsiklong iyan sa labas ng isang mini-gym sa Tipo-Tipo sa Basilan. Makikita rin sa isang banda ang lalaking nakaupo sa nakaparadang motor. Pagbaba ng angkas ng dumaang motor, nilapitan niya ang lalaking nakaupo at binaril sa ulo. Dead on the spot ang biktimang 16 na taong gulang na isang junior high school student. Ayon sa mga pulis, nitong Huwebes dapat gagraduate ang biktima. May graduation practice pa nga siya nang mangyari ang pamamaril. According sa mga relatives, medyo may connection po to sa rido in between ng pamilya ng biktima at saka yung bumaril.
Posible raw na gumanti ang mga sospek matapos masangkot ang ama ng biktima sa pamamaril sa bayan ng Albarca. Patuloy ang investigasyon sa krimen. Para sa GMA Integrated News, Krisa Dapitan ng GMA Regional TV 1 Mindanao, nakatutok 24 oras. Sa katatapos lang na IISS Shangri-La Dialogue sa Singapore, inilarawan ni Pangulong Bongbong Marcos na maihahalin tulad sa Act of War kung sakaling may masawing Pilipino sa West Philippine Sea na kagagawa ng mahakbang ng China. Nakatutok si Chino Gaston. If there was an incident that ended up killing a Filipino serviceman, be they a Coast Guard or in the military and part of the Navy, well, that would be that would certainly increase the level of response. If by a willful act, a Filipino, not only serviceman, but even a Filipino citizen. If a Filipino citizen is killed by a willful act, that is, I think, very, very close to what we define as an act of war. Ito ang sagot ni Pangulong Bongbong Marcos nang tanungin sa IISS Shangri-La Dialogue sa Singapore kung masasabi na bang crossing the red line sakaling isang Pilipino ang mapatay sa pag-water cannon ng China Coast Guard. Bagaman bukas sa mapayapang pagresolba sa tensyon sa rehiyon, hindi isusuko ng Pilipinas ang anumang parte ng EEZ. In this solid footing and through our clear moral ascendancy, we find the strength to do whatever it takes to protect our sovereign home, to the last square inch, to the last square millimeter. At sa huli, may basihan ang karapatan ng Pilipinas sa international law at UNCLOS. So the lines that we draw in our waters are not derived from just our imagination, but from international law. We have on our side the 1982 UNCLOS and the binding 2016 arbitral award, which affirms what is ours by legal right. Matapos ang keynote address, sumalang sa pagtatanong ang Pangulo at isang Chinese Major General na si Xu Hui ang nagtanong sa kanya. Mr. President, I noticed in your speech you mentioned many times about ASEAN centrality. Some of your Philippines behavior in recent times, it now sounds like you really considered other parties' comfort level, and there is a risk of ruining the regional long-earned, long-lasting peace since the end of the, colonialist history. What's your comments on that? Thank you. Well, I cannot imagine what you must be referring to if the reference or the allusion is to the Philippines somehow tearing apart what we have agreed on in terms of ASEAN centrality. When we talk about the South China Sea, we have to also remember that the South China Sea is the passageway for half of the world trade. And therefore, the peace and stability of the South China Sea and the freedom of navigation of the South China Sea is a world issue. Nagpahayag din ng suporta ang Amerika sa Pilipinas. The harassment that the Philippines has faced is dangerous, pure and simple. And we all share an interest in ensuring that the South China Sea remains open and free. Habang papalapit ang pagtatapos ng Shangri-La Dialogue, kampante ang mga opisyal ng gobyerno na naipaliwanag nila at mas naiintindihan na ngayon ng international community ang ginagawang paninindigan ng Pilipinas laban sa China. Mula rito sa Singapore, para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. May nakaambang dagdag bawas sa presyo ng petrolyo sa unang Martes ng Hunyo. Sa tansya ng kumpanyang Unioil, 40 to 60 centavos ang inaasahang taas presyo sa kada litro ng diesel. Posible mag-rollback ng 70 hanggang 90 centavos ang kada litro ng gasolina. Una nang sinabi ng Department of Energy na nakaapekto sa presyuhan ang posibleng pagbabawas ng produksyon ng OPEC Plus o yung malalaking oil producers. Gayon din ang naging seasonal demand nitong tag-init. Susunod, tricycle, nagliyab habang nasa highway.
Content creator trauma ang sinapit matapos gumamit ng facial mask na nabili niya online. At ang World Tour concert ni South Korean superstar IU sa bansa. Tutukla dito sa 24 Oras Weekend. Nagliyab ang tricycle na yan sa gilid ng kalsada sa Basud, Camarines Norte. Pero hindi agad naapula dahil nagkaaberya ang pump ng responding fire truck ng mga bumbero. Nagtulong-tulong na lang ang mga residente para patayin ang apoy. Inaalam pa ng BFP ang sanhi ng sunog. Walang nasaktan sa insidente. Simula ngayong araw, exempted na sa taas singil ng toll sa mga expressway ang mga truck na may kargang mga produktong agrikultura. Pero marami pa raw ang hindi na-accredit ng Department of Agriculture. Nakatutok si Von Aquino. 3 beses kada linggo kung bumiyahe ang hauler at retailer ng baboy na si Lizelle Emperado. 1,500 pesos toll fee per week ang average na nagagastos niya balikan mula NLEX Marilao Bulacan exit hanggang sa SLEX San Pedro Laguna exit. Posibleng umabot sa 198 pesos ang makukuha niyang rebate kada linggo. Ngayong epektibo na ang exemption sa toll increase ng mga trucks na nagbabiyahe ng mga produktong agrikultura na dumaraan sa SLEX, NLEX, SCTEX, Cavitex at Muntinlupa Cavite Expressway. Makakakuha ng rebate ang mga agricultural trucks basta't accredited sila ng Department of Agriculture at naaprubahan sa programa. Kahit pa paano, kunting bagay, kung maipon-ipon, lalaki rin yun. The total passages you do for 1 week, isusuma total po yun at i-compute yung rebate. Within 3 days po, ibabalik yun sa load ninyo sa RFID. Pero sa tanong kung makakatulong ba ito na mapababa ang retail price ng tindang baboy? Hindi siya kasi ilang piso lang eh. Ilang piso lang kasi bawat daan, kung makarebate ka man lang ng 4 na piso, eh ang karga mo, 1,000,000. Kaya hindi talaga siya makakabawas. Pero malaking bagay na sa mga kagaya sa aming magbababoy. Ayon sa Department of Finance, layo ng toll rebate program na mapababa ang cost of production para mapababa rin ang presyo ng bilihin. The rationale for implementing these measures is to protect the welfare of the general public by preventing second-round effects of the toll rate increase on food inflation and thereby ensuring stability in food prices and minimizing the impact of toll rate increase on the overall inflation. Para makapag-enroll sa programa, dalhin lamang ang DA registration o accreditation certificate, official receipt at certificate registration ng sasakyan, valid ID at auto-sweep at easy trip card sa customer service centers. Kailangan din mag-fill out at mag-submit ng agricultural trucks toll fee increase exemption form. Ang mga isinumiteng dokumento ay dadaan sa verification process. Pwede pang magpa-accredit sa DA ang mga qualified na biyahero ng agriculture products. Ang Confederation of Truckers Association of the Philippines na may mahigit 10,000 operating units sa Manila, hindi pa raw accredited ng DA. Humingi na raw sila ng pulong sa DA para manghingi ng linaw tungkol sa rebate program. Kaming truckers dealing at the port, ang dami naming hinuhol ng mga agricultural products. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok 24 oras. Tila naluto sa init na panahon ang mga sili sa Calasiao, Pangasinan. Tuyot, nalanta at kumulubot ang mga sili sa taniman sa barangay Macabito. Nabulok daw ang mga sili dahil matindi ang init ng panahon at hindi agad naani ang mga bunga. Ang sa punong barangay, hinintay sana nilang magtaas ang bentahan ng sili bago pitasin. May mga nabulok ding patola kaya pinag-iisipan ng mataga roon na ang palaya at talong na lang muna ang itanim. Tulong sa ekonomiya at sa pagpapaigting ng seguridad sa bansa. Yan daw ang mga magandang naibunga ng pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Brunei at Singapore. Makakasiguro po kayo na ipapatupad ko ang aking pangako. And in the near future, there will be abundant jobs in the country so that overseas employment will become a choice, not a necessity. Sa kanyang pagbabalik bansa kaninang umaga ay binahagi ng Pangulo kanyang kauna-unahang state visit sa Brunei Darussalam, kung saan tinalaki nila ng Sultan ng Brunei ang 4 na dekadang diplomatic relations sa pagitan ng dalawang bansa. May 3 kasunduan ding nilagdaan para sa turismo. Mga
manlalayag at maritime cooperation at isang letter of intent para sa agricultural cooperation. Sa kanyang working visit naman sa Singapore, nakausap niya ang bagong talagang Singaporean Prime Minister, pati na ang kanilang Pangulo na nakatakda raw bumisita sa Pilipinas ngayong taon. Truck sumalpok sa isang patrol car at tricycle na aksidente matapos masagi ng motorsiklo. Paspasan natin ang ilang disgrasya sa probinsya sa pagtutok ni Jonathan Andal. Tricycle tumaob matapos masagi ng nag-overtake na motorsiklo sa Mangaldan, Pangasinan. Tumilapon ng motor at nagpagulong-gulong ang rider nito. Sugatan ng rider gayon din ang lahat ng sakay ng tricycle. Ayon sa barangay, tinamaan ng motorsiklo ang gulong ng tricycle. Nagkaareglo na ang magkabilang panig. Sa Daraga, Albay, 2 pedestrian ang nabangga ng isang motorsiklo. Sa kuha ng CCTV, biglang sumulpot mula sa mga nakahintong sasakyan ang mga biktima hanggang sa masalpok na sila ng motor. Nagtamo ng minor injuries ang rider. Isinugod naman sa ospital ang 2 biktima. Sugatan naman ng isang senior citizen matapos mabangga rin ng motorsiklo sa Libmanan, Camarines Sur. Isinugod siya sa ospital kasama ng sugatan ding rider. Patuloy pa silang kinukunan ng pahayag. Patuloy rin ang investigasyon. Patrol car at truck nagbanggaan sa Cagayan de Oro City. Wasak ang harapan ng mga sasakyan. Tumilapon sa kalsada ang ilang pulis na sakay ng patrol car na papunta na noon sa kanilang kampo. Kabilang sa sakay nito ang Provincial Director ng Misamis Oriental Police. Maayos na ang lagay niya at ng 5 pang pulis. Base sa investigasyon, nawalan ng kontrol ang driver ng truck na posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting in multiple physical injuries and damage to properties. Hindi na nagbigyan ng pahayag ang driver. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Abangan! Ang sirapit ng content creator sa facial mask na nabili niya online. Ang tugon ng mga Pinoy kaugnay sa divorce sa Pilipinas base sa isang survey. At ang pagbabalik Pilipinas ng K-pop girl group na Twice. Tuloy-tuloy ang pagtutok sa 24 Oras Weekend. Nagbabala ang Department of Migrant Workers sa mga nais maging OFW na huwag pumatol sa mga nag-aalok ng pagpoproseso ng overseas employment contract sa social media. Ang paalala ng DMW, peke at iligal ang mga ito. Nakatutok si JP Soriano. March 24 sa Clark International Airport, isang Pilipinang magtatrabaho raw sa UAE ang hinarang. Nabisto kasi ng Bureau of Immigration na peke ang ipinakita niyang OEC o Overseas Employment Contract at walang record nito sa database ng Immigration at Department of Migrant Workers. Sa secondary inspection, umamin ang babae na peke ang OEC at nabili niya sa online o digital platform sa halagang 7,200 pesos. Naharang din sa NAIA Terminal 3 nitong linggo, May 26, ang isang Pinay na magtatrabaho sana sa Kuwait nang mabisto sa secondary inspection na peke rin ang kanyang OEC. Ayon sa BI, inamin daw ng Pinay na nakuha niya sa isang social media page ang kanyang OEC sa halagang 500 pesos. Ang ating po mga kababayan, kapag nai-intercept po natin at nakikita po natin na biktima sila ng human trafficking or illegal recruitment, hindi po natin sila dinidetain because they are treated po as victims. Yan po ay tinuturing na human trafficking at non-bailable offense po yan, pagkakakulong. Si Ruth minsan na rin daw naalok online na nagsabing kaya nilang gumawa ng OEC at magbigay ng trabaho abroad, pero hindi niya ito pinatulan. Ngayon, pinoproseso na ang application at OEC niya sa DMW mismo bago makapagtrabaho bilang caregiver sa South Korea. Meron pong ganun, pero mas maganda po kasi pag government to government kasi ang DMW talagang secure. Muling paalala ng DMW, illegal at walang kapangyarihan ang sinuman na mag-issue ng OEC maliban sa ahensya. Yung pong pagkuha ng OEC is being issued by your own agency. Ngayon, kung kayo po ay direct hire, kayo lamang po ang pwedeng kumuha ng OEC at ito mismo ay sa DMW office, sa central office. Ang nakikita raw nilang modus ng mga kawatan. All they have to do is to talk to OFWs, yung nanggaling na sa abroad,
tapos kukunin or titignan or hihiramin yung kanilang dating OEC, and from there, kasi original din yun, so from there, imamanufacture na, force na, papalitan na lang yung mga pangalan. Ilang social media pages na nag-aalok na mag-aasikaso ng OEC sa mga may balak mag-OFW ang nakita pa rin ng GMA Integrated News. Ayon sa DMW, nakipag-ugnayan na sila sa Meta, ang may-ari ng Facebook, upang i-report at ipa-take down ang mga ganitong uri ng pag-aalok ng serbisyo. Sa mga susunod na buwan, muling ilulunsad ng DMW ang OFW Pass, ang digital version ng OEC kung saan mas matinding security features pa ang ilalagay para matiyak na di ito mapeke. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Hindi lang sa mga challenge ng Running Man Philippines Season 2 game na humarap si Angel Guardian, kundi pati na rin sa mga challenge sa kanyang skincare routine dahil sa lamig sa South Korea. May chika si Lars Santiago. Ngayong weekend, back to school ang runners. Sa tindi ng winter sa South Korea, kung saan sinute ang Season 2 ng Running Man Philippines. Hindi lang tibay ng katawan ng runners ang nasubok sa lamig. Ang isa sa mga runner na si Angel Guardian, grabe ang dinanas ng skin. Akala ko nung una, parang okay yung skin ko kasi syempre malamig. Pero eventually, sa sobrang lamig, nag-dry naman. Tapos yun, nag-breakout din ako. Sa taping pa lang, napansin na raw ni Angel na ibang-iba talaga ang takbo ng challenges sa bagong season. Mas marami kaming moments na hindi namin in-expect na ilalabas pala, tapos nilalabas nila. Yung mga kampihan at mga traiduran, marami pa pong magaganap na mga ganon. Yung perfect student natin, di makaganap. Ang episode na ilalabas ngayong Sabado, isa na raw sa pinaka-memorable para kay Angel. May isang runner nga raw na talagang umiyak dahil sa takot. Ito na yung pinakamalamig naming pinuntahan. Itong episode na ipapalabas this Saturday kasi negative 22. Tapos may takutan pang magaganap. So, excited na ako. Hanggang taping naman ng Running Man. Lagi raw na pag-uusapan ni Angel at kapwa-runner niyang si Glyza De Castro ang taping ng mega telefantasya nilang Encantadia Chronicles, Sangre. Nag-updatean kami. Na-update niya ako sa kung kamusta na ba nung nangyayari sa taping ng Sangre, kung ano yung mga ginagawa nila sa set, paano yung takbo ng mga eksena. Nararamdaman ko na kaya malapit na ako mag-taping. Lars Santiago, updated sa showbiz happenings. Bon appetit! Nakahain ngayon sa Makati City ang Food Festival na tampok ay iba't ibang French treats. At nakatutok si Jamie Santos live mula sa Makati. Bonjour, Jamie! Bonjour, Ivan! Bakit hindi natin simulan ang unang araw ng Hunyo with some French gastronomic treats na hindi na kailangang lumipad pa patungo ng France? Dahil dinala ng French Embassy ang Good de France o Good France Festival dito sa Paseo de Rojas sa Makati, maaring ma-enjoy ng publiko ang French gastronomy ng street food kind. Tampok ang samut-saring pastries, wine, cheese at crepes sa Good France Festival ngayong Sabado hanggang Linggo. Pinilahan nga ang food stall na ito na tampok ang kanilang crepe na mismong French chef ang gumagawa. 30 concessionaires ang nagsama-sama sa Good France Festival. Bukod yan, may food demonstration pa na mismong mga French chef ang nagtuturo sa pagluluto. Good France. In French, it's actually Goût de France. Literally, that means taste of France. It is a festival of French gastronomy that was launched in 2015 as a collaboration between the French Ministry of Foreign Affairs and no other than the most famous French chef Alain Ducasse. The objective is to promote French traditional cuisine. I thought it was really nice din. Tapos mabango nga din yung crepes. We are lining up for the crepes because we've been talking about wanting to try crepes now.
Ivan, bukas isang fun run ang magaganap na bahagi rin ng Good France Festival dito rin sa lungsod ng Makati. At yan ang latest mula rito sa Makati. Balik sa iyo, Ivan. Merci beaucoup. Maraming salamat, Jamie Santos. Huwag palampasi. Mahigit 4 na milyong pisong halaga ng high-grade marijuana nasabat sa NAIA. Ang nabulilyasong glass skin ng content creator dahil sa facial mask na nabili niya online. At ang pagbabalik bansa ng South Korean girl group na twice. Walang pa din ang pagtutok sa 24 oras weekend. Tila nawala ng kontrol ang pampaserong van na yan sa Lima, Peru. Nasagasaan ng isang tumatawid bago tuluyang bumangga sa gilid at tumaob. Hindi bababa sa 6 ang sugatan na dinala sa pagamutan. Patuloy na ilaalam ang sanhi ng disgrasya. Mahigit 4.5 million pesos sa halaga ng high-grade marijuana ang nasabat ng Bureau of Customs sa iya sa Pasay City. Ayon sa BOC, nakasilid na marijuana sa isang parcel na idineklarang regalo. Galing daw ito sa Toronto, Canada at nakatakdasan ng dalhin sa consignee nito sa Quezon City. Kinupirma ng PIDEA na kush marijuana ang laman ng parcel. Hawak na ng mga otoridad ang consignee na isa sa ilalim sa investigasyon at posibleng masampahan ng reklamo. Veggie yummy na, veggie healthy pa. Ang mga pagkaing tampok sa isang food fest sa Quezon City. At love local din ang PEG dahil bida ang mga lokal na gulay, prutas at pampalasang dito lang meron sa Pilipinas. At ipakikilala namin ang mga yan sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Sino bang tatanggi sa mga katakam-takam na ulam veggies tulad ng tortang talong, ginisang repolyo at ginataang langka? Samahan pa ng mga matamis at refreshing na prutas tulad ng ponkan, mangga, pakwan, avocado at mansanas. Mapapa-healthy living ka talaga sa sarap na mga pagkain yan. Pero alam mo bang bukod sa mga tipikal na gulay at prutas, marami pang pagkain lokal na matatagpuan sa Pilipinas? Sa Gulay Pa More Food Fiesta sa Quezon City kamakailan, bumida ang iba't ibang pagkaing Pinoy na ang iba ay dito sa bansa lang makikita. Kilala mo ba ang mga prutas na morado, batuan, bunga ng lipa o lagwan? Ang tibig, lipote at dungon? Merong ding mga lokal na gulay tulad ng alibangbang, kulitis, kalyas, bawang Ilocos at kadyos. Hindi magpapahuli ang mga local seaweeds tulad ng pokpoklo, kulot at gamit. At samot-saring pampalasa na baka di nyo pa nagagamit. Sandamakmak din ang indigenous crops, pati na ang mga kakaibang recipe mula sa mga chef at food merchants. Si Patrick nauna ng tikman ng nut egg at creamy mushroom sandwich spread. Pero same yung lasa, mas malinamnam, creamy, tsaka alam mong masustansya siya. Sina cookie at honey naman, hindi pinalagpas ang iba't ibang flavors ng ice cream. Yung isa ay lipote cheesecake, tapos yung isa ay cacao kasoy crema, yung isa ay isang pinit kalabasa seeds, balita ng coconut, kalingang pili, at panucha caramel crunch. Hindi lang simpleng ipagdiwang, no, kundi balikan dahil ang kalagayan ng mga katutubong gulay natin ay marami dito ay hindi nakilala at unti-unti nang naglalaho dahil sa iba't ibang mga salik. Layon din ang programa na isulong at ipakilala ang mga produkto ng sektor na agrikultura at para na rin makatulong sa food security ng bansa. Dito kasi sa Pilipinas, we're experiencing food insecurity at kailangan natin punan ito. Bukod pa doon, we're losing so many parts of our food heritage. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Pabor ka ba sa divorce o hindi? Ngayong mainit ang usapin sa gumugulong na panukalang divorce sa Pilipinas, naglabas ng latest survey ang social weather stations kaugnay ng pananaw rito ng mga Pinoy. At yan ang tinutukan ni Jonathan Andal.
Nagtanong-tanong kami gamit ang tanong ng SWS sa kanilang survey. Sang-ayon ka ba o hindi na ang mga mag-asawang hiwalay na at hindi na maaaring magkasundo pa ay dapat pahintulutang magdiborsyo para ang mga ito ay legal na makapag-asawa uli? Kung talagang hindi na po kaya na binubugbog ka na, tapos yung asawa mo, adik o whatever, divorce talaga. Mahirap ang divorce dito pa. Mamaya lang, miya't-maya, pag may nag-aaway, papailan divorce. Maraming masisirang pamilya. Mas masama yung nagsasama kayo na hindi na kayo nagkakasakitan na kayo. Or yung iba, kumakaliwa na. Kung lagi kang stress, edi maaga kang mamamatay naman. Sa pinakabagong face-to-face survey ng SWS na ginawa nitong March 24 to 25, tinanong ang 1,500 respondents kung sang-ayon sila o hindi sa divorce sa Pilipinas. Ang resulta, sa bawat 10 Pilipino, kalahati o 5 ang sang-ayon sa diborsyo, 3 ang hindi, habang 2 ang undecided. Base sa net agreement score, very strong o napakalakas ang suporta sa diborsyo ng mga may live-in partner. Moderately strong naman sa iba pang marital status. Kung pagbabasihan ang relihiyon, moderately strong ang suporta sa diborsyo sa ibang Kristiyano, Katoliko at Muslim. Moderately weak naman ito sa mga sinurvey na miyembro ng Iglesia ni Cristo na -10. Kung geographical o base sa lugar ng respondents, very strong sa Metro Manila na nasa +40, moderately strong sa Balance Luzon at Visayas habang neutral sa Mindanao. Karamihan sa mga sinurvey, mga may asawa. Ito na ang pang-12 beses na sinurvey ng SWS ang tanong na ito tungkol sa divorce. At ikukumpara nung nakaraang taon, pababa ngayon ang net agreement score sa divorce. Ibig sabihin, nabawasan ang mga pumapabor dito. +19 ngayon kumpara sa +27 noong June 2023 at ang record high na +44 noong March 2023. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Ilang Pinoy ang naghahangad ng mala-glass skin na kutis. Pero muli pong paalala na dapat mag-ingat sa mga skincare product na one click lang bago ma-add to cart. Ang isang content creator na manhid at nanglubot ang muka sa biniling produkto online. Yan ang tinutukan ni Bernadette Reyes. Sa viral video na ito, makikita ang 26 anyos na content creator na si Benjamin Madiza sa kanyang before and after look. Pero sa halip na lalong gumanda ang kutis matapos gumamit ng facial mask, si Benjamin nangulubot at nagmukhang matanda. Parang namanhid po siya, pero nararamdaman ko lang po yung cool, no? Pagkatanggal ko po ng face mask na yun po, nakita ko na po yung pagbabago sa mukha ko. So, na-trauma ako. First time raw niyang ginamit nitong Lunes ang produkto na binili raw niya online. Malayo at bihira raw ang mga dermatologist sa kanilang lugar kaya hindi niya nakonsulta ang produkto bago niya ito gamitin. Sanay rin daw siyang gumamit ng mga beauty care product pero ngayon lang daw ito nangyari sa kanya. Natakot po ako sa mukha ko, tumanda, kumulubot bilang content creator. Magiging informative po yun para sa lahat na kailangan yung mga may skin, sensitive po, maka-aware po sa mga produkto na yan. Sabi ng isang dermatologist, maaari nagka-allergic reaction ng balat ni Benjamin sa produkto. Baka hindi siya hiyang doon sa product na ginamit niya, kaya nag-react yung skin niya, namaga talaga siya. So nagmukha siya na wrinkled, na nagmukha siyang matanda. Yung allergen, nagpo-produce siya ng mga histamine na pwedeng magpamaga ng mga daanan ng hangin. So, dahil pag namaga siya, may hirapan tayong huminga. Yun yung tinatawag nila na stage 4 na or anaphylactic shock. Kapag nagkaroon ng allergic reaction, agad daw alisin ang produkto at banlawan ng tubig. Kapag lumala pa, maaaring uminom ng antihistamine at kumonsulta sa doktor. Ayon sa mga eksperto, bukod sa pagsusuri ng content o nilalaman ng isang produkto, mahalaga rin na i-skin test ito para maiwasan ang pagkakaroon ng allergic reaction. Mahalaga raw na kumonsulta sa doktor at i-check kung aprobado ng Food and Drug Administration o FDA ang produkto. Sinusubukan namin kunin ang panig ng FDA kung rehistrado ang produktong ginamit ni Benjamin pero wala pa silang tugon sa amin. Paalala naman ng Department of Trade and Industry o DTI, huwag basta-basta gumamit ng mga produkto na hindi binabasa unang-una para saan ito, ano ang mga instructions, ano ang tamang paggamit. Mga consumers, maengganyo sila bumili ng produkto dahil sa mga ganyang claim. Kapag hindi totoo, yan ay fa-file ng kaso ng DTI dahil hindi naman tayo pwedeng manloko at manlinlang ng consumers.
Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Up next, Pinoy K-pop fans, saan kayo tonight? Sa concert ni South Korean superstar IU o sa fan meet ng K-pop group na TWICE? Non-stop ang pagtutok dito sa 24 Oras Weekend. Nabulaga ang isang nagpapatrolyang pulis sa Texas, Amerika sa biglang pagsulpot na isang kangaroo. Naihatid kalaunan ng kangaroo sa kanyang amo na aksidente raw na iwang nakabukas ang gate ng kulungan. Sa California naman, exotic animals sa bumisita sa mga bata sa isang ospital. Kabilang dyan ang isang baby kangaroo, rescued alligator, Burmese python, hedgehog, quaggo at two-toed sloth. Patuloy po ang pagbabantay ng pag-asa sa Tropical Depression, Maliksi, na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli ang namataan 985 kilometers west-northwest ng extreme northern Luzon. Ayon sa pag-asa, naglandfall na ito sa south coast ng mainland China kanina madaling araw. Samantala, nakakaapekto sa eastern sections ng southern Luzon, Visayas at Mindanao ang easterlies o ang mainit na hangin galing Pasipiko. Magpapaulan din yan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Asahan din ang ulan bukas. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang malalakas na ulan sa halos buong Luzon. Kalat-kalat na ulan naman ang mararanasan sa Visayas. At posible rin ang light to heavy rains sa southern section ng Mindanao. Gayun din sa Metro Manila bukas, lalo na sa gabi. Ngayong gabi na ang concert sa bansa ng South Korean superstar na si IU. Mainit na sinalubong ng Pinoy fans ang singer-actress paglapag niya sa bansa nitong Huwebes. Bilang pasasalamat ang bigay siya ng snacks from Korea. Idaraos ang kanyang concert sa Philippine Arena sa Bulacan. December 2019 pa huling nagpunta ng Pilipinas si IU para sa Love Poem in Manila. Bago sumalang ang South Korean girl group na TWICE sa kanilang fan meeting ngayong gabi, nagpakitang gilas muna sila sa mga natutunan nilang Filipino words. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Back in Manila ang South Korean girl group na TWICE. Kumanap sa press conference ang 9-member K-pop group na sina Jihyo, Momo, Chaeyoung, Mina, Nayeon, Chui, Mina, Jonghyun at Dayeon bago ang kanilang fan meeting later sa MOA Arena. Ito na ang ikatlong pagbisita ng grupo sa bansa na nag-concert last year para sa kanilang Ready to Be World Tour at noong 2019 for their TWICE Lights concert na very memorable daw sa kanila. 팬분들 만나게 됐는데 그때 팬들의 When they first visited sa Manila ay noong 2019. Tsaka yung passionate support and love na bigay ang mga Filipino ones sa kanila was really overwhelming at very touching po sa kanila. Asahan daw na magiging masaya ang fan meet at mag-e-enjoy ang mga fellow ones. Nagpakitang gilas din ang ilang members ng kanilang mga natutuhang Tagalog words and phrases. Maganda si Chiyo. Maganda. Okay. Thank you. Ako si Dayeon. Perfect. Baliw. Salamat po. Ay nako talaga. Si TWICE leader Jihyo gusto raw muling makapag-snorkeling na na-experience daw niya nang magbakasyon sa Pilipinas kasama ang kanyang pamilya. At may gusto rin daw siyang itry na Pinoy food. 필리핀 음식을 제대로 먹어본 적이 없어요. Actually, when they come into the Philippines, it is for a concert. They prepare for Korean foods, Korean cuisine. So they were not able to really try Filipino cuisines. But one thing that Gio wants to try is halo-halo. May message of inspiration naman si Momo para sa lahat ng nangangarap na maging artist tulad nila. 포기하지 않고 뭔가 Kahit mahirap ang buhay at kahit medyo malungkot po kayo sa buhay, wag po kayo sumuko. Don't give up and just be happy and enjoy to reach those dreams. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan?
Thank you, Nelson. At yan po ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras